Sa nakaraan natin video tinanong ni Shower ang ating bida. Sino ka ba, sabihin mo ang pangalan mo? Tugon ng ating bida habang may sarkastikong. Ang dakila mong ama, Ye Junlin. Tanong ng isang disciple kung si Ye Junlin habang pinagpawisan, hindi ba siya ang Peakmaster ng Misty Peak ng Profound Heaven Sect? Tugon ng isa pang disciple. Pero nasa nascent soul stage lang siya. Dumating lang ba siya dito para isakripisyo ang sarili niya? Sa isip-isip ni Shower habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Profound Heaven Sect, Ye Junlin. Mungkahi ng ating bida. Bakit ang init ng ulo mo, may problema ka ba? Tugon ni Shower habang nagpapalabas ng kanyang aura. Ang pinuno ng Wind Thunder Sect, ikaw ang pumatay sa kanya, hindi ba? Mungkahi ni ng ating bida habang tumatawa. Yung siraulong yun, oo, naaalala ko siya, palagi siyang nagyayabang na ang anak niya raw ay, may potensyal maging isang immortal. Teka, baka ikaw ba ang anak niya? Tugon ni Shower habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ako ang kanyang anak. Mungkahi ng ating bida. Putik, kaya pala ikaw ang anak ng siraulong yun. Tugon ni Shower habang galit na galit. Ikaw, Ye Junlin, papatayin kita, sabay nagpalabas ng matindi niyang aura. Kasunod nito ay agad pumagitna ang isang disciple at pinigilan si Shower. Mungkahi ng disciple. Banal na anak Chen, hayaan mong hulihin ko ang hanggal na ito at iabot siya sa iyo. At agad inihanda ng disciple ang pag-atake sa ating sabay. Sabi pilosopong bata, paano mong nagawang bastyusan ang banal na anak, pagbabayaran mo to. At agad din pumagitna si Hong para ipagtanggol ang ating bida at makikita natin ang lakas ng kanilang puwersa. Mungkahi ng disciple habang nakangiti. O saan galing ang gandang ito? Sa inis ni Hong agad niyang ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na Blazing Lotus Mirage para ipang-atake sa lalaki disciple. At makikita natin si Hong ay napalibutan ito ng kanyang malakas na aura. At napapaisip na lang ang disciple habang pinagpawisan at napapatanong kung anong klaseng teknik ito. Kasunod nito makikita natin ang lalaking disciple sa lakas ng teknik ni Hong ay hindi ito nakapalag at nasunog na lang ito at napapasigaw. Mungkahi ng elder, isang cultivator na nasa divine transformation realm, patay ng ganun na lang. Tanong ni Ouyang Feng. Kailan pa nagkaroon ng makapangyarihang mandirigma sa Wasteland Province na ganitong kalakas? Minsan ko pang tinawag ang sarili ko bilang pinakamalakas sa Wasteland Province, totoo ngang laging may mas mataas pa sa langit. Kasunod nito ay agad lumapit si Hong sa ating bida, sabay tinawag ang ating bida na Master habang nagbibigay ng paggalang. Habang gulat na gulat ang lahat. Mungkahi ni Ouyang Feng. Ang nakatatandang iyon siya pala ay alagad ni Peakmaster Ye. Nakakainis. Sino bang nagsabing si Peakmaster Ye ay nasa nascent soul lang? Kailan pa naging posible na ang isang nasa nascent soul ay kumuha ng Divine Transformation Cultivator bilang alagad? Lumantad ka, pangako, hindi kita papatayin. Profound Heaven Sect, ganito na ba kayo kalakas ngayon? Mungkahi ng sect leader sa ating bida Junior Brother Ye, alam mo ba talaga ang ginawa mo? Iyan ay Feathered Immortal Sect, tumakbo ka na, kami na ang bahala, bibigyan ka namin ng oras. Tugon ni Zhao Oo, hanggat buhay ka. May pag-asa pa ang Profound Heaven Sect na muling bumangon, hindi ka maaaring mamatay dito. Tugon ng ating bida habang nakangiti, huwag kayong mag-alala, pinuno ng sekta, ayos lang ako, ipakikilala ko lang sa inyo ang isang bagong disciple. Kasunod nito ay agad tinawag ng ating bida si Zhao Ling na bumabati sa mga nakatatanda. Matapos kong ayusin ang mga kaguluhan sa kaharian ng Wei, natagpuan ko ang batang ito na may malaking potensyal, may natatanging ugat ng espiritong tubig at siya rin ay anak ng emperador ng Wei. Bagay na bagay siya sa Heavenly Fragrance Peak. Mungkahi ni Zhao Ling, ako si Zhao Linger ay nagbibigay galang sa kanyang guro. Ang batang ito punong-puno siya ng espiritual na enerhiya. Mungkahi ni Shower habang nakasakay sa kanilang barkong pangdigma, huwag na huwag mo akong maliitin. Ye Junlin, at ang buong Profound Heaven Sect, magbabayad kayo para sa pagkamatay ng aking ama. Kasunod nito ay agad inutusan ni Shower ang ating bida na magtungo ito doon. Tugon ng ating bida, gusto mo akong labanan, hindi ka karapat-dapat. At agad inutusan ng ating bida si Little Hong, turuan mo siya ng leksyon. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis, parang nagpalaya lang ng asong tagapagbantay. Kasunod nito ay agad na rin umalis si Hong patungo sa barkong pangdigma nila Shower at makikita natin ang lakas ng aura na nilalabas ni Hong. Mungkahi ni Shower habang duwag, ni hindi mo kayang harapin ng harapan ang banal na anak. Tugon ni Hong habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka. Para sa isang katulad mo, hindi na kailangan pang kumilos ng aking guro. At sandali na tahimik si Shower sa sinabi ni Hong sa kanya at pinagpapawisan. Mungkahi ni Shower habang nakangiti ang demonyo.
Sa taglay mong lakas at kagandahan, bakit mo pa sinasayang ang buhay mo sa isang abang sekta na to? Sumali ka sa Feathered Immortal Sect, at sisiguraduhin kung ituturing kang parang reyna. Tugon ni Hong habang galit na galit, hindi ako interesado. Sabay sumugod si Hong sa kanya, tanong ni Shower kay Hong. Miss, sigurado ka bang hindi mo na pag-iisipan pa? Tugon ni Hong sa kanya, tama ang aking master, ang ama mo ay isang hanggal, at ikaw din. Mungkahi ni Shower habang galit na galit, sige, pagsisisihan mong tinanggihan mo ako. Mamatay ka. Kasunod nito makikita natin ang malakas na aura ang pinakawalan ni Shower patungo kay Hong. Sa lakas na pinakawalan na teknik ni Shower ay nagkaroon ito ng imahe ng isang gintong dragon. Tawag pala sa teknik ni Shower ay ang tinatawag na Meteor Flare, ngunit kahit gaano pa kalakas ang teknik ni Shower, ay madali lang ito pinawalang bisa ni Hong. Mungkahi ni Shower habang gulat na gulat. Ganun mo lang nabasag ang teknik ko, tugon ni Hong habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka. Mungkahi ni Shower habang tumatawa. Huwag kang magyabang, simula pa lang to. Kasunod nito ay pinalabas na ni Shower ang pinakamalakas niyang aura. At agad na ring umatake si Shower. Patungo kay Hong. Ang tawag pala sa ginamit ni Shower na teknik ay ang Solar God Feast at maraming kamay ang nabuo dito patungo kay Hong. Mungkahi ni Shower, pinilit mo kung gawin to at makikita natin ang malakas na pagsabog ang nabuo sa lakas na teknik na ginamit ni Shower kay Hong. At nagulat na lang ang nakasaksi sa lakas na teknik na ginamit ni Shower kay Hong. Sa isip-isip ni Shower habang nakangiti, baka patay na iyon. Kasunod nito makikita natin si Hong habang napapabuntong hininga. At makikita natin si Hong na buhay ito, wala mang galaw sa kanyang katawan dahil ginamit niya rin ang kanyang teknik na tinatawag na Blazing Lotus Mirage. Sa loob-loob ni Shower habang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi ka pa ni paniwala. Mungkahi ni Shower habang sumisigaw sa galit at desperado. Hindi ako naniniwala, ako'y may likas na kakayahan maging immortal, ako'y walang kapantay sa loob ng aking realm. Tugon ni Hong sa kanya, palakang nakakulong sa balon. Ibubuhos ko sa iyo lahat ng galit ko kay Ye Junlin, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahihiyan. At makikita natin ang matinding labanan at salbukan ng kanilang mga pag-atake at teknik, tila ang walang magpapatalo sa dalawa. At makikita na si Shower ay tinamaan ng sampal ni Hong. Mungkahi ni Shower kay Hong, bakit parang nawawala ang bisa ng mga atake ko, parang suntok sa bulak. Wala talagang epekto, ako ba ay tunay na mas mahina kaysa sa kanya? Mungkahi ni Shower, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong uri ng instinct sa pakikipaglaban, kahit sa Feathered Immortal Sect. Paanong nagkaroon ng isang liblib at hamak na sekta ng disipulo na katulad niya? Tugon ni Hong kay Shower, ikaw lang ang mahina, basura ka. Mungkahi ng kasamahan ni Shower na mga elder, banal na anak, huwag kang magduda sa sarili mo. Ikaw ang piniling henyo ng Feathered Immortal Sect, nakatakdang umakyat sa immortalidad. Tugon ni Shower habang galit na galit dahil sa tinamong niyang sampal kay Hong. Tama, ako ang banal na anak, may taglay akong kakayahan ng isang immortal. Sabay sabi sumigaw si Shower ng malakas, hindi pa ako talo. At pinakawalan niya ang katawan ng banal na araw. Ang tawag pala sa teknik ni Shower ay ang Solar Eclipse Sovereignty Divine Art, at sinabihan ni Shower si Hong na mamatay na ito. At makikita natin ang malakas at mabilis na pag-atake ni Shower patungo kay Hong. Tugon ni Hong habang nagpalabas ng kanyang matinding aura at naghahanda ng kanyang pag-atake. Sige mga pambatang kalokohan, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang itsura nito ang maging unrivaled within one's realm. Dumating na ang sandali para ipakita ko sa iyo kung gaano kalawak ang pagitan nating dalawa. 7 kulay ng naglalagablab na apoy ng impyerno. At makikita natin ang malakas na pag-atake ang nagsalpukan. Sa lakas ng teknik ay nagkaroon nito na malakas na liwanag ang nabuo. Mungkahi ng isang disciple habang napapatanong ito, na nga ba talaga ang lakas ng isang nagsisimulang tagapaglinang ng kaluluwa? Tugon ng elder sa kanyang, ang antas ng kapangyarihang ito ay posibleng makapuksa kahit isang dalubhasa sa pagsasanib ng katawan. Mungkahi ni Uyang Feng habang hindi makapaniwala, sino kaya ang tunay na nagwagi? At makikita natin isa sa kanilang ang bumabagsak sa himpapawid, at walang iba nang natalo ay si Shower, yan ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect. Natalo talaga ang Feathered Immortal Sect. Kasunod nito ay makikita natin si Hong ay wala namang kagalos-galos. Mungkahi ni Hong habang nakangiti, isang butil ng liwanag ang nangangahas na makipagtagisan sa ningning ng buwan. Mungkahi ng sect leader sa ating bida, Junior Brother Ye, napakalakas ng alagad mo. Tugon ni Zhao, kahit na natalo niya si Chen Xiao, marami pa ring matatandang elder ang Feathered Immortal Sect, dapat kang umalis agad. Mungkahi ng ating bida, huwag kang mag-alala, wala nang kailangang isipin pa.
At agad tinawag ng ating bida si Muntikong Hong, mahusay ang ginawa mo. Mamayang gabi, may dagdag kang pagkain, tugon ni Hong sa ating bida. Salamat, Master. Kasunod nito makikita natin si Xiaoer ay inalalayan ng isang elder dahil sa tinamong niyang pinsala sa pag-atake ni Hong. Sa isip-isip ni Xiaoer habang di makapaniwala na talo ako. Mungkahi ng elder kay Xiaoer habang bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Banal na anak, buuin mo ang iyong sarili, ang pangalan pala ng elder ay si Elder Yan. Natalo ako, hindi ako walang kapantay sa antas na ito, inilagay ko sa kahihiyan ang Feathered Immortal Sect. Sa isip-isip ni Elder Yan, hindi ko kailanman inakala na matatalo ang banal na anak sa kamay ng isang alagad mula sa lupain ng mga barbaro, durog na ang kanyang puso sa daan, kung magpapatuloy ito, matinding kahihiyan ang daranasin ng Feathered Immortal Sect. Banal na anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng pagkatalo, maliwanag pa rin ang kinabukasan mo, taglay mo ang kakayahang maging isang immortal. Sa isip-isip ni Elder Yan, kailangan nating patatagin ang puso sa daan ng banal na anak at lipulin ng mga barbaro mula sa lalawigan ng ilang upang maibalik ang kaluwalhatian ng Feathered Immortal Sect. Sa isip-isip ng tatlong elder habang galit na galit. At bakas sa kanilang muka ang pumatay na saktan mo ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect. Ang bagay na ito'y kailangang pagbayaran, mayroon ba riyan lipulin ang mga barbaro mula sa lalawigan ng ilang. Mungkahi ng isang pang-elder habang galit na galit. Ako na ang bahala, mungkahi ng isang disciple habang nababahala. Malalim na talaga ang pundasyon ng Feathered Immortal Sect, sa pagkakataong ito, siyam na dalubhasa sa pagsasanib ng katawan ang ipinadala nila. Tugon ng monghe kahit na natalo ng babaeng ito ang banal na anak ay nasa yugto pa lamang ng nagsisimulang kaluluwa, sa harap ng mga dalubhasa sa pagsasanib ng katawan, para lang siyang isang tipaklong na humaharang sa isang karwaheng rumaragasa. Mungkahi ng isa pang monghe habang pinagpapawisan. Sayang ang ganyang kagaling na talento, sayang talaga, sayang. Kasunod makikita natin ang isang elder patungo sa direksyon ng ating bida para atakihin ito at Hong napapatawag na lang si Hong na master sa ating bida ngunit ang ating bida ay nakatayo lang ito. Mungkahi ng ating bida habang unti-unti nagpapalabas ng kanyang aura, ayos lang, Muntikong Hong. Ako na ang bahala, mungkahi ng isang disciple habang sumisigaw sa tuwa. Ang Pickmaster ng Profound Heaven Sect, si Ye Junlin, ay nasa yugto na ng pagsasanib ng katawan. Tugon ng isa pang disciple, may langit na Panginoon pala tayo rito sa lalawigan ng ilang ito'y wala pang katulad sa kasaysayan. Sa isip-isip ni Ouyang Feng habang gulat na gulat. Akala ko'y ang alagad pa lang ni Pickmaster Ye ay sapat na upang year-okan ang aking dangal, pero ngayon nalaman kong isa pala siyang langit na Panginoon, at ako pa naman ang tumatawag sa sarili ko bilang numero 1 sa lalawigan ng ilang kay katawa-tawa. Mungkahi ng elder habang desperado habang naghahanda ng kanyang pag-atake sa ating bida. Yugto ng pagsasanib ng katawan, anong pakialam ko? Akala mo ba kaya mong tumayo laban sa akin at makikita natin na malaking kamay na nabuo sa likod ng elder sabay sabi iniinsulto mo ang banal na anak, kayo, mga barbaro mula sa lalawigan ng ilang, lahat kayo ay mamamatay. Tugon ng ating bida, o ganun ba, habang hinarangan niya ang pag-atake ng elder gamit lamang ang isang daliri. At bakas sa muka ng elder ang takot. Kasunod nito ay makikita natin mabilis na sumulpot ang ating bida sa tabi ng elder. At bakas sa muka ng elder ang pagkagulat. At makikita natin ang elder ay tinamaan into ng isang atake mula sa ating bida at napapasigaw na lang ito dahil sa sakit. Mungkahi ng ating bida habang may sarkastikong tanong. Yun na yun, hindi ko akalaing matapos kong atali ang kataas-taasang buto, magiging ganito katindi ang lakas ng aking katawan, kaya ko nang durugin ang mga kapantay ko gamit lang ang purong lakas pisikal. Mungkahi ni Elder Yan habang sumisigaw sa kanyang mga kasamahan, lahat kayo umatake, patayin siya. At makikita natin ang lahat ng kasamahan ni Xiaoer at Elder Yan ay sabay-sabay na umatake patungo sa ating bida. At kasunod nito makikita natin na ginamit na ng ating bida ang kanyang teknik na tinatawag ng Human King Seal Technique. Sa isang hampas lang ng isang kamay ng teknik ng ating bida ay tumilapon ang mga kasamahan nila Elder Yan at Xiaoer dahil sobrang itong malakas at mapaminsala. Mungkahi ng isang elder sa kanyang kasamahan habang sumisigaw ang kanyang dugo sa kanyang bibig. Anong ranggo ng banal na kakayahang itutugon ng isa pang elder habang lumalabas ang kanyang dugo sa kanyang bibig? Masyadong nakakatakot ang lakas ng batang to. Lahat kayo, gamitin niyo ang inyong mahiwagang kayamanang pandigma para supalin siya. Patayin siya, at tinawag ng elder ang kanyang teknik na tinatawag na view na teknik ng espada. Kasunod nito makikita natin na sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga teknik patungo sa ating bida. At makikita natin ang ating bida ay napalibutan nito ng maitim na aura.
Mungkahi ng master na si Zhong Chan mula sa hanging temple ng estado ng Buddha habang sinasambit ang Amataba, awa, tila nasa matinding panganib ang mabuting taong ito. Sa isip-isip ng ang batang Panginoon ng pamilyang Zhu, si Zhu Chenyi. Itong matandang kalbong monghe na ito, sobrang mapagkunwari, kunwari mahabagin, pero ang mga ginagawa niya sa likod ng tabing ay mas masahol pa sa mga kaya kong gawin. Pero sa kabilang banda, mas mabuti na rin sigurong mamatay agad ang isang halimaw na tulad niya. Mungkahi ng sect leader habang napapanganga hindi maganda ito, nasa panganib si junior brother Ye. Tugon ni Zhao, sabi ko na nga ba, dapat tumakbo na tayo kanina pa huli na para tumakas ngayon. Mungkahi ni Hong habang nakangiti ano bang alam ninyong lahat? Sa isip-isip ni Hong habang kinakabahan matapos kong masaksihan ang kakaibang kakayahan ng lalaking ito sa Wei, sigurado akong may mga itinatago pa siyang lihim. Tingnan nga natin kung ano pa ang mga hindi mo ipinapakita. Mungkahi ng ating bida habang napapalibutan ng kanyang malakas na aura. Kung ganun, ipapakita ko na sa inyo ang galaw na ito. At makikita natin na inangat ng ating bida ang kanyang kamay at makikita natin na may gintong aura ang nabuo sabay sabi. Isang dakilang banal na kakayahan mula sa kataas-taasang buto. Kasunod nito ay pinakawalan na ng ating bida ang kanyang malakas na aura parang sumasabog ito sa lakas ng tindi ng aura. At nagugulat na lang ang nakakasaksi nito at napapatanong na lang si Ouyang Feng habang pinagpapawisan. Anong nangyayari anong klaseng enerhiya ito ang tawag pala sa bagong teknik ng ating bida ay ang tinatawag na Divine Tribulation Light. At makikita natin na pinakawalan na nito ng ating bida patungo sa kasamahan nila Elder Yan at Shower ang teknik. Sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay nawasak ang mga sandata ng mga kasamahan nila Elder Yan at Shower. At napapasigaw na lang ito at napapasabi na hindi maganda ito. At napapasigaw na lang ang isang Elder kay Elder Yan habang humihingi ng tulong kay Elder Yan. Sa isip-isip ni Elder Yan habang gumamit ng kanyang hand seal. Hindi ko inakalang magiging ganito siya kahirap kalabanin. Matindi na ang pinsala ng banal na anak kung pati ang mga kapwa matatanda ay mabaigo rin, paano ko ito ipapaliwanag pagbalik ko? Kasunod nito makikita natin na may bumulusok sa kalangitan isang bagay. Ang galing yan ang ikatlong antas na espiritual na kagamitan ni Elder Yan, ang lumulutang na pagoda. Ito ang pinakadakilang sandata ni Elder Yan, na nakuha niya noong siya'y itinaas bilang punong matanda, ligtas na tayo. At makikita natin si Elder Yan kaagad itong sumulpot sa likod ng ating bida habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Lumulutang na pagoda dito na nagtatapos mungkahi ng ating bida habang nakangiti. Hey, perpekto, hinihintay lang talaga kita kasunod nito ay inabisuhan na naman ang ating bida ng system. Ang host ay inatake ng isang eksperto sa rurok ng pagsasanib ng katawan, aktibo na ang pasibong epekto ng lakas laban sa lakas na nagbibigay ng perpektong pagsasanib ng katawan bilang cultivation. At makikita natin ang ating bida malapit niya ng pakawalan ang kanyang teknik. Kasunod makikita natin ang ating bida ay bigla na lang itong tumaligod patungo kay Elder Yan. At bakas sa mukha ni Elder Yan ang pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na mapapansin siya ng ating bida hindi niya alam. Hindi niya alam na pala ng ating bida ang kanyang pag-atake dahil sa system. Mungkahi ni Elder Yan habang pinagpapawisan. Ikaw itinatago mo lang pala ang antas ng iyong cultivation. At makikita natin na pinakawalan ng ating bida ang kanyang teknik patungo kay Elder Yan at makikita rin natin sa lakas ng pag-atake ay makikita natin ang malakas na liwanag dahil sa lakas ng teknik. At makikita na lang natin si Elder Yan habang sobrang ito napinsala dahil sa teknik ng ating bida at nawalan ito ng isang kamay at nawasak din ang kanyang sandata. Mungkahi ni Elder Yan sa ating bida habang nanghihina na. Nakakatandang kapatid, amin na pong tinatanggap ang pagkatalo sa araw na ito kusang umaatres ang Feathered Immortal Sect mula sa tunggalian para sa lihim na daigdig. Tugon ng ating bida habang naghahanda ng kanyang isa pang pag-atake. Akala mo ba makakapasok at makakaalis ka ng basta-basta? Mamatay ka, mungkahi ni Elder Yan habang nababahala na. Ginagawa mo talaga to, hindi ka ba natatakot sa galit ng Feathered Immortal Sect? Pahabol pa ni Elder Yan habang napapasigaw sandali na iintindihan ko na. Ang matandang mo mula sa panlabas na sekta ikaw ang pumatay sa kanya. At makikita natin ang isang malaking kamay patungo kay Elder Yan dahil sa pag-atake ng ating bida. Namatay siya sa mga kamay mo tama nga, dahil nainis na ako sa kanila. Bakit hindi na lang magpatuloy at pumatay pa ng ilan para magbigay saya? Kasunod nito makikita natin si Elder Yan ay napasigaw na lang ito dahil sa sakit at nawalan ng buhay. Mungkahi ng isang disciple habang nanginginig sa takot.
Paano ito posible? Isang cultivator mula sa lalawigan ng ilang ay nilusob ang isang elder ng feathered immortal sect gamit lamang ang isang kamay. Sa isip-isip ng batang Panginoon ng pamilyang Zhu, si Zhu Chenyi dahil sa pagkatalo ng mga elder at pagkabasag ng Dao Heart ni Chen Xiao, malamang ay malaki ang magiging epekto nito sa reputasyon at lakas ng feathered immortal sect. Pero magiging sobrang interesante ang sitwasyon sa silangang domain na ito at dito muna nagtatapos ang ating video sa ngayon. Kung gusto mo subaybayan ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung gusto mong magbigay ng matinding pagsuporta, pindutin mo lang ang super thanks sa comment section para lalo ganahan ang boss hanggal nyo sa paggawa ng mga video.